Magandang umaga mga kaibigan. Atin pong pag-usapan ngayon ang tungkol sa pag-aalaga ng mga alagang baboy, or kung kayo po ay may planong magpatayo ng tinatawag na piggery, atin pong tingnan kung ano yung mga kailangan upang ito ay mairehistro. So, naaayon po sa ating batas na kapag ang inyong mga alaga ay nasa 3 piraso lamang, let's say 2 patabaing baboy at 1 inahing baboy, yan po ay may considered lamang na backyard piggery. Pero kapag ito po ay lumagpas na sa 20 na inahing baboy, kailangan na po natin siyang i-register sa Bureau of Animal Industry at kailangan na rin po ng permit ng inyong piggery. At ang mga kakailanganin po para natin mairehistro ang ating backyard piggery or ang ating piggery business, unang-una, ang kailangan po nating makuha ay ang barangay clearance. Kasi ang barangay clearance po ang magpapatunay or magbibigay patunay na kayo ay nandoon sa kanilang lugar at kayo ay sumunod sa minimum na layo doon sa mga kabahayan, sapagkat ayon po sa ating Magna Carta for Homeowners Association, ang LGU po dapat ang magtatakda kung gaano kalayo ang ating piggery sa mga kabahayan. Most likely ito ay 50 meters, 500 meters, 1,000 meters, depende po sa LGU. Kapag meron na po tayong barangay clearance or barangay clearance or barangay permit, next po natin kailanganin ay ang mayor's permit, kasi ang babuyan madalas naman ay above 50,000 pesos ang puhunan. So most likely kapag ka 50,000 pataas na, hindi na po barangay permit ang kailangan sa pagtatayo ng business, kundi mayor's permit. And at the same time, syempre kukunin pa rin natin po yung sanitary permit na kinukuha sa mayor's office. Then after that, kailangan pa rin natin i-register ang ating business sa DTI. Bakit kailangan i-register sa DTI? Ang purpose lang naman ng pag-register ng business sa DTI is magkaroon ng pangalan yung business ninyo. Pagka na-register na po natin sa DTI, kailangan sunod nating i-rehistro ito sa BIR or Bureau of Internal Revenue para sa mga taxations na dapat nating bayaran. Ngayon, kung masyado namang malaki ang inyong itatayong piggery or piggery business at gusto nyong mag-hire ng mga tauhan, syempre kailangan nyo mag-register sa SSS, sa PhilHealth, sa Pag-ibig at iba pang mga kakailanganin natin para sa ating mga tauhan. At ang last is kailangan po natin mag-secure ng environmental certificate. So, bakit kailangan itong mga bagay na ito para mairehistro natin ang ating piggery business? Well, yan po ang itinakda ng ating batas. At bakit nagkaroon ng tinatawag na Code of Practice and Minimum Standards for the Welfare of the Pigs? Kasi nga po, meron na tayong batas na tinatawag na RA 8485 or yung Animal Welfare Act. At ayon po kasi doon sa ating Animal Welfare Act na i-discuss ko rin sa isang video, na kapag tayo ay pumatay ng hayop under the exceptions of the law, is kailangan in a humane way. O, diba, nakakatuwa. Hayop na yun, pero kailangan makatao yung pagpatay natin sa kanila. At kung babasahin po natin yung Code of Practice and Minimum Standards for the welfare of the pigs, is that nandoon nakalagay, nakasulat kung paano yung pagpapahain ng baboy, paano yung tamang pag-aalaga ng baboy, kailan ikakapon yung mga maliliit na baboy, kailan natin puputulin yung kanilang mga ngipin. So, naroon po lahat. Pati na rin yung way kung paano katayin yung baboy, yung tipong sinasabi dun sa batas na kailangan ito ay hampasin sa pinaka gitnang bahagi ng ulo hanggang sa mabasag ang kaniyang bungo. At kapag wala ng malay ang baboy, kailangan natin siyang gilitan kaagad sa leeg upang hindi na bumalik yung malay ng baboy. So, yan po yung proper way ng pagkatay ng baboy, yung tinatawag na humane way of slaughtering an animal, para po tayo ay maging isang mabuting tagasunod ng ating batas. So, kung meron pa po tayong katanungan kung paano po magrehistro ng ating mga businesses, whether it
aside from business issues, kung meron po tayong katanungan tungkol sa mga isyong kriminal, isyong pamilya, mga civil issues, maaari niyo po akong i-PM sa aking Facebook account, at wag niyo rin po kalimutang mag-subscribe at mag-like sa aking YouTube at aking Facebook channel. Yun lamang po mga kaibigan, nawa po ay meron po tayong kaunting natutunan or may nadagdag na kaalaman sa araw na ito. Maraming salamat po.